Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Tara na at kilalanin natin ang 5 pagkain na siguradong bubutas sa inyong bulsa. Mula sa itlog ng langgam hanggang sa pinakamahal na isda, ilan lang yan sa matutunghayan nyo for today's video. Number 1. King Salmon. Umpisahan natin ang kwentuhan sa isa sa pinakamahal na isda sa buong mundo. Maraming uri ng salmon ang available sa merkado. Nariyan ang sockeye, coho at Atlantic salmon. Ngunit sa lahat ng uri ng salmon, ang king salmon ang matatawag nating pinaka-espesyal at pinakamahal. Ang 1 kilo kasi ng king salmon ay nagkakahalaga mula 3,000 hanggang 6,000 pesos. Halos 3 beses itong mas mahal kesa sa ordinaryong salmon na makikita sa palengke. Sabi nila, sobrang sarap daw ng karne nito, kaya nga ito binansagang Wagyu of the Sea. Sabi ko naman, wala akong pera kaya kontento na ako sa pritong tilapia. Ang karne ng king salmon ay puno ng taba, kaya naman sobrang malasa ito kapag niluto. Pihadong ito na ang pinakamasarap na isda na inyong matitikman. Bakit kaya ganon? Kung ano pa ang mataba at bawal, yun pa ang masarap. Nauhuli lamang ang mga isda na ito sa dagat ng Pacific Ocean, partikular na sa bahagi ng California hanggang sa Alaska. Imported at galing pang Amerika ang mga king salmon, kaya naman mahal itong ibinebenta sa Pilipinas. Bukod pa riyan, bihira na lang sa panahon ngayon ang makahuli ng king salmon. May mga lugar sa Amerika na itunuturing ang king salmon bilang endangered species dahil nga sa malapit na itong maubos. Para hindi maubos ang mga king salmon, napagdesisyonan ng ilang negosyante ang magpagawa ng farm para lang sa isda na ito. Yang mga bilog na yan na nakalatag sa dagat, yan ang mismong kulungan ng mga king salmon na inaalagaan at pinararami dito sa farm. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangan pang hulihin ang mga wild salmon sa dagat para hindi ito maubos. Ito ang dahilan kung bakit sobrang mahal at napaka-espesyal ng king salmon at kung bakit sila kabilang sa listahan ng mga sosyal na pagkain. Pangalawa sa ating listahan ng pinakamahal na pagkain ay ang caviar. Parang ang hirap paniwalaan na ang mga itim na itlog na ito ay kasing mahal pala ng ginto. Ang 1 kilo kasi ng caviar ay nagkakahalaga ng 150,000 pesos hanggang 700,000 pesos depende sa kung anong species ng sturgeon nang galing ang mga itlog. Meron kasing 27 uri ng sturgeon na pwedeng pagkuhanan ng caviar. Kapag ang itlog ay nanggaling sa white sturgeon, ito yung pinakamura dahil marami pa ang kanilang populasyon sa ilog ng Amerika. Kapag ang itlog naman ay nanggaling sa beluga sturgeon, ito yung pinakamahal na aabot sa 700,000 pesos kada kilo dahil sobrang bihira lang ang makahuli nito. Kahit presyong ginto ang benta sa itlog ng sturgeon, marami pa rin ang handang gumastos, matikman lang ang sarap ng caviar. Siguro, yung mga magnanakaw na politiko ang may pera pambili ng caviar. Marami namang ninakaw ang mga politiko kaya okay lang sa kanila gumastos sa ganitong pagkain. Sa Japan, madalas itong ipinapatong sa mga pagkain gaya ng sushi at maki. Sa Europe naman, paborito nila itong ihalo sa mga pagkain na pika-pika para mas lalong sumarap. Maraming dahilan kung bakit mahal ang benta rito. Una, dahil matagal ang kailangang hintayin bago mangitlog ang isda. Inaabot kasi ng 7 hanggang 15 taon ng sturgeon bago ito magbuntis. Kumbaga kailangan mong maghintay ng 1 dekada bago magkaroon ng itlog ang tiyan ng isda. Pangalawang dahilan ay dahil sa komplikado ang pag-aalaga ng sturgeon sa loob ng farm. Kailangan kasi ng malawak na lupain para may paglagyan ng kulungan ang lahat ng isda para hindi sila magsiksikan at may puwang sa kanilang paglaki. Ipinagbabawal na kasi sa maraming bansa ang panguhuli sa mga wild na sturgeon kaya ang tanging pinahihintulutan lang ibenta ay ang mga sturgeon na pinarami at pinalaki sa loob ng farm. Yun ang pangatlong dahilan kung bakit kasing mahal ng ginto ang caviar dahil ang mga isda na ito ay malapit nang maubos.
Sobrang mabusisi rin ang pangungulekta ng kanilang itlog dahil konting pagkakamali mo lang ay pwedeng masira ang mga itlog. Pagkakuha sa mga itlog, kailangan itong padaanin sa mga butas ng net para paghiwalay ng itlog sa bituka ng isda. Pagkatapos makuha ang mga itlog, nilalagyan ito ng asin upang hindi mabulok. Hindi na kailangan pang lutuin o pakuluan ang itlog dahil masisira ang lasa nito. Para matikman mo ang sarap ng caviar, kailangan mo itong kainin ng hilaw. Let's taste it. With this caviar, the flavor is salty, fatty, and briny, even a little bit buttery, and it leaves this long-lasting sea breeze flavor on your tongue. Dito sa Pilipinas, wala kang makikitang native na sturgeon, kaya lahat ng binibentang caviar ay imported galing sa Europa o Amerika. Sabi nila, ang lasa daw nito ay parang lasang dagat na may linamnam ng mantikilya at masarap na lansa ng isda. Siguro naman hindi ito ibebenta ng mahal kung hindi masarap, di ba? Ikaw, interesado ka rin bang tikman ng caviar? Ako kasi, ayoko dahil ang mahal. Creamy. The aftertaste. Kung nag-i-enjoy ka at marami kang natututunan sa ating kwentuhan, pues dapat mong pindutin ang subscribe button para makita mo sa iyong cellphone o sa inyong TV ang mga bago kong upload na videos. Kung napindot mo na ang subscribe button, edi maraming salamat! Pangatlo sa ating listahan ng mga mahal na pagkain ay ang poulet cheese. Mukha lang itong pangkaraniwang keso, ngunit tsak na ikakagulat mo ang presyo nito. Ang 1 kilo kasi nito ay nagkakahalaga ng $1,300 o katumbas ng 74,000 pesos. Espesyal ang pagkakagawa sa poulet cheese dahil 60% nito ay gawa sa gatas ng donkey. Tama ang narinig mo, gawa ito sa gatas ng donkey. At hindi lang basta-bastang gatas ng donkey. Gawa kasi ito sa gatas ng Balkan donkey, isang breed ng donkey na sobrang bihira na lang alagaan at malapit na ring maubos. Ang lahat ng poulet cheese na ibinebenta sa merkado ay nagmula dito sa iisang farm sa Zasavica Nature Reserve sa bansang Serbia. Siya si Slobodan Simic. Siya ang tanging farmer na gumagawa ng poulet cheese. Ayon kay Slobodan, mahirap ang paggawa ng poulet cheese lalo't hindi naman masipag maglabas ng gatas ang mga donkey. Sa loob ng 1 araw, nakakakuha lamang sila ng 1 litro ng gatas sa lahat ng alaga nilang donkey. Mahirap ito lalo't kailangan ng 6 na galon ng gatas ng donkey para lang makagawa ng 1 kilo ng poulet cheese. Kwento ni Slobodan, nakakagawa lamang sila ng 2 kilo ng poulet cheese kada buwan kaya kakaunti lang ang naibebenta nila sa market. Ito ang dahilan kung bakit sobrang mahal ng poulet cheese dahil ang 2 kilo na yon ay pag-aagawa ng maraming mamimili sa pinakamataas na presyo. Sabi nila, masarap daw itong i-partner sa tinapay at biskwit. I love it. Para sa akin, masaya na ako sa Cheese Whiz. Mura na, masarap pa. Number 4. Itlog ng mga langgam? Ito yung exotic food na traditional ng kinakain sa mga probinsya, lalo na sa Ilocos region. Kilala ito sa tawag na abuos. Sa Ingles, tinatawag nila itong ant caviar, pinasosyal na tawag sa itlog ng langgam. Medyo komplikado ang pangunguha ng abuos dahil kailangan mo itong sungkitin sa taas ng puno. Ito yung mga itlog ng hantik o weaver ants na medyo masakit mangagat, kaya ingat lang po sa pangunguha. Parang ang hirap paniwalaan na ang itlog ng langgam ay kasali sa listahan ng mga mahal na pagkain. Ang 1 kilo kasi nito ay may presyong 700 hanggang 900 pesos. Mas mahal pa kaysa sa karne ng baka. Mahal ang benta sa abuos dahil marami ang gustong makatikim nito. Yun nga lang, kakaunti lang ang supply ng abuos na pwedeng ibenta. Tuwing buwan lang kasi ng Marso at Abril nangingitlog ang mga langgam, kaya sa mga ganitong buwan ka lamang pwede makabili ng abuos. Ang sabi nila, masarap daw ito dahil para ka daw kumakain ng maasim na gelatin. Sabi naman ng iba, it pops in your mouth dahil pumuputok raw ito sa loob ng iyong bibig.
Mas masarap daw ito kung igigisa mo sa bawang at sibuyas o kaya naman ay i-partner mo sa paborito mong gulay. Habang ang iba naman ay inihahalo nila ito sa sinabawang gulay. Bukod pa riyan, masustansya rin ito dahil puno ito ng bitamina at protina. Ayon sa mga siyentipiko, mas masustansya pa daw ito kaysa sa pagkain ng manok at baboy. Kaya naman pala ang mahal ng itlog ng langgam dahil masustansya na, masarap pa. Masarap nga. Medyo manamis-namis, malinamnam. Ang pinakalas sa ating listahan ay ang talaba o oyster. Maaring sa inyong lugar, mura lang ang benta nito sa palengke. Dito sa Maynila, ang bentahan ng talaba ay naglalaro lang sa 150 hanggang 250 pesos kada kilo. Ngunit sa ibang sulok ng mundo, umaabot ng libo-libong piso ang halaga ng kada piraso ng talaba. Gaya na lang ng Miyagi oyster ng Japan na ibinebenta ng 150 pesos hanggang 350 pesos kada piraso. Dito naman sa bansang France, ang mga Bellon oyster ay nagkakahalaga ng 280 hanggang 450 pesos per piraso. Habang sa bansang Australia, ang mga Coffin Bay oyster naman ay may halagang 5,000 pesos kada piraso. O diba, nakamamangha ang presyo ng mga talaba sa ibang bansa. Minsan, nakadepende ang presyo ng talaba sa kung saang bansa ito kinuha. Mas malinis ang dagat gaya ng Japan at France, mas mahal ang talaba. Dito kasi sa Pilipinas, mura lang ang benta sa talaba. Yan ay dahil madalas sa mga talaba na hinango rito ay nanggaling sa dagat na maraming basura, kaya hindi ito pang export ang quality. Sa ibang bansa kasi, sobrang linis ng kanilang dagat, kaya nakasisiguro ka na ligtas kainin ang kanilang talaba. Nakadepende rin daw ang presyo ng oyster sa uri o species. Gaya ng Crassostrea gigas ng Japan. Sabi nila, ito raw ang pinakamatamis sa lahat ng oyster. Samantala ang Magallana gigas naman ng Australia ang masasabing pinakamalaking talaba sa buong mundo. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga pagkain na inyong napanood ang pinaka natatakam kang tikman? Para sa akin, parang gusto ko tikman yung oyster. Sa tingin ko naman, yung caviar ang pinaka-ayoko tikman kasi parang nakakadiri kainin yung itlog ng isda. Kung ano man ang pagkain na inyong napili, pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Clark June Retona. Hello rin kay Timothy Adam Ramos. What's up kay Arion T. Velasquez. Shoutout kay Evan Zandro M. Escalera. Aaron Paul, Zian James at Ayesha Rain, Pocholo Navares, at kay Rans Ensen Romero. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys on our next videos. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!